Alright, magandang gabi po sa inyong lahat mga kababayan, Batang Maynila to, it's akala ni Congressman Imagination, okay na siya. Akala niya nakasurvive na siya. Kasi 'di ba, 1 week siyang binanatan eh. At hindi nagsasalita si Ann Curtis. Yung mga nagsasalita, yung mga kapwa niya kababaihan na nabastusan dito kay Suntay. So akala nito ni Congressman Imagination okay na. Biglang dumating na si Ann Curtis. At ito, binagsakan siya ng atomic bomb. So, binagsakan itong si Congressman Imagination, si Boy Imagine, ng atomic bomb ni Ann Curtis at lapnos ang bastos. Ayan mga kababayan, nagsalita na po kasi si Ann Curtis. Ang dami pong post. Ito po, isa pong post ni Ann Curtis. Tapos ito po, meron pong ganyan. Tapos eto pa, meron pang ganyan. Ang dami mga kababayan. Tapos meron pang ganyan. Isa-isayin natin yung sinabi ni Ann Curtis at isinalin na natin sa Tagalog para maintindihan po natin lahat. Pero bago yan, pakita ko muna sa inyo. Etong Team Mangkanor. Eto po, ayon po sa post mga kababayan ha. Ay, lakayan natin para ano. Ito po yung Team Mangkanor. Ano to, mga pride of the DD Shets. Ito po ang mga pride ng mga DD Shets. Una-una si Mangkanor 1.0. Tapos si Mangga Kanor 2.0. Si Mr. Iotman. Team Mangkanor po ito. Si Boy Urge. Ayan. Tapos si Boy Desire. At si Atty. Pagnanasa. Malangya. Ito po ang Team Mangkanor. The pride of the DD Shets. Post po ito ng ating kababayan. Kasi sinabihan daw siya ng mga DD-list na kamuning footbridge lang ang nagawa ni PBBM. Proud na raw siya. Ito ngayon ang rest back niya. Si PBBM ba, nakita ninyo? Na nambastos sa kababaihan? Nakita niyo ba si PBBM na nagsalita na meron siyang pinagpantasyahan o kahit humalik sa mga kababaihan na hindi naman niya asawa at nagsalita ng kabastusan? Wala kayo narinig mga kababayan. O wala kayo nakita kahit nga sa mga anak niya Nakitaan nyo na ba ng pag-disrespect sa kahit sinong tao? Yan. Ibandila ninyo. Mga team kadiliman ninyo. At alam daw niya na very, very proud ang mga DDDs dito sa Team Mangkanor. Ayan si Team Mangkanor. Kilala nyo naman siguro yung mga ang Team Mangkanor. Grabe na ito. So ito mga kababayan, dako na tayo dito sa post sa banat ni Ann Curtis dito kay Boy Desire. Dito kay Congressman Manyakol. Sabi ni Ann Curtis, I do not accept your non-apology. Kasi sa totoo lang, hindi naman siya nag-apologize Apology ba yung sasabihin mo na humihingi ako ng paumanin doon sa mga nasaktan o na-offend? Hindi po apology yun. Anong klaseng apology yun? Di ba sabi ko nga, ang totoong apology ay yung mag-apologize ka mismo doon sa taong binastos mo. At yun si Ann Curtis. Dapat doon ka humingi ng sorry. Buti pa yung asawa ni Suntay humingi ng sorry. Di ba? Dito kay Suntay, dito kay Boy Imagine, hindi naman to nanghingi ng sorry. Wala nga tayong nakita ang remorse o pagsisisi dun sa kupal na yon, wala. Sabi ni Ann Curtis, hindi ko tinatanggap yung non-apology. Nireject po ni Ann Curtis ang inisyong pahayag ni Jesus. Jesus ko po. Jesus pa pangalan mo tas kupal ka. So Jesus Manuel Bong Suntay.
Ito pong representante ng 4th District ng Quezon City, kaya kayo po mga taga 4th District ng Quezon City, mag-isip-isip kayo. Ha? Babastusin lang kayo na itong congressman ninyo. Kung kaya niyang bastusin yung mga kilalang tao na yan, di mas lalo na yung mga ordinaryong kababaihan. Ingat po kayo dyan. Manyak po yung pinapili ninyo. So, sabi ni Ann Curtis, ito na. Babasahin ko yung yung Tagalog. Tinagalog ko na po ito mga kababayan eh. Ito tatagalogin natin. Alright. Sabi dito, sabi ni Ann Curtis, ito po didirektay na po natin sa Tagalog. Ang sino mang leader, na hindi kayang rumispeto sa kababaihan, ay hindi talaga nakakaunawa kung ano ang tunay na pamumuno. So kung ikaw ay hindi rumispeto sa babae, wala kang alam, hindi ka marunong mamuno. Ang pagrespeto sa kababaihan, sa totoo lang, ay simpleng batayang asal lamang. So basic, respecting women, after all, is simply basic decency. Batayang asal, kadisentihan. So kapag hindi mo nirespeto ang kababaihan, hindi ka disente. Sa madaling sabi, bastos ka. To the Ethics Committee, I hope you do not let this pass. Sa Ethics Committee, sana hindi ninyo palampasin ito. Ang integridad ng pampublikong tungkulin ay nakasalalay sa mga pamantayang pinangahawakan nito. Hihingi ako o I will be seeking legal advice and I will consider all my options looking forward. Hihingi ako ng legal na payo at isasaalang-alang ko ang lahat ng aking mga opsyon sa mga susunod na hakbang. Hindi ako makapaniwala. Kulang kasi ito mga kababayan eh. So tuloy natin yung sinabi ni Ann Curtis. Hindi ako makapaniwala kung gaano karaming misogynist. Ano ba ang mga misogynist? Mga taong may galit o mababang pagtingin sa kababaihan. Hindi siya makapaniwala. Ang dami po naglabas ang misogynist. Ang ginawa, naglantad ng kanilang sarili nitong nakaraang mga araw. Naku, sino-sino ba yon? Ito kasi kasama dito. Ito. Ay, lalong-lalo na itong dalawang ito. Si Boy Desire, sa si Atty. Pagnanasa. Proud pa to mga tulonggis na to, mga kababayan. Proud pa sila na mambastos ng kababaihan. Sa lahat ng gumamit ng kanilang boses upang tumindig para sa amin at ipaglaban ng respeto, mga lalaki man o babae, maraming salamat. At kung may nagtataka kung bakit mahalaga pa rin ang Women's Month, ito mismo ang dahilan. Ayan po mga kababayan. At ito pa, ang dami nga banat ni Ann Curtis dito kay Kong Manyakol mga kababayan. Ito. Sabi dito, every time a remark like this goes unchallenged, we lower the bar for what leadership looks like. Every time a woman is reduced to a cheap remark by someone holding a position of public trust and nothing happens, we tell the next generation of women exactly where they stand. This is what I refuse to accept. Sabi niya sa Tagalogin ko na, sa tuwing may ganitong uri ng pahayag na hindi kinokontra o hinahamon, binababa natin ang pamantayan kung ano ang dapat na itsura ng pamumuno. Sa tuwing ang isang babae ay ginagawang biro o mababang komento ng isang taong may hawak na pampublikong posisyon at walang nangyayari o aksyon, para nating sinasabi sa susunod na henerasyon ng kababaihan kung saan lamang ang kanilang lugar. Iyan ang bagay na hindi ko tatanggapin. Kaya po yung sabi ni Ann Curtis. At ito pa. Dami no. Ito pala, ito. Isa na yan. Ito mahaba-haba. Talagang pinagandaan natin ito. Ito mga kababayan. Lakihan natin para makita natin. Okay. Ayan. Ito yung unang sagot niya o banat niya o resback niya dito kay
sabi Boy Desire. Ako, ang tawag ko dito si Boy Imagine. Okay. Basahin muna natin sa English. Sabi ni Ann Curtis, kasi Inglesera to no? Sabi niya, it took me a while to speak up. I was focused on what mattered most, being reunited with my family who were stranded in the Middle East and getting home safely. I am home now, and now I'm ready to say what needs to be said. Not for revenge or drama, but because remaining silent would be wrong for me and for every woman watching. By now, many of you have heard the remarks made by Mr. Bong Suntay. A vulgar sexualized analogy. My name disgustingly used without my consent. In the wrong context and more importantly, without an ounce of respect. My initial reaction was one of shock. I was hurt, disturbed by how perverted it was, and angry. But now my thoughts are clear. What happened to me isn't rare. It happens to every woman every day, in offices, in group chats, in rooms where men think no one is listening, or worse, in rooms where they know everyone is and simply don't care. What made this incident different is that it came from someone holding office. Sa Tagalog, sabi niya, medyo natagalan bago ako nagsalita. Ayan. Nakatuon muna ako sa kung ano ang pinakamahalaga, ang makasama muli ang aking pamilya na na-stranded sa Middle East at makauwi ng ligtas. Nandito na ako ngayon sa bahay at handa na akong sabihin ang mga dapat sabihin. Hindi ito para sa pagiganti o drama, kundi dahil mali ang manahimik. Para sa akin at para sa bawat babaeng nanonood. Sa ngayon, marami na sa inyo nakarinig ng mga sinabi ni Bong Suntay. Ito po yung sa Tagalog po nitong naka-red na statement. Isang bastos at may sexual na kahulugang paghahambing. Ginamit ang pangalan ko sa isang nakakadiring paraan nang wala ang aking pahintulot. Sa maling konteksto at higit sa lahat walang kahit kaunting respeto. Ang una ko reaksyon ay pagkagulat. Nasaktan ako na balisa sa kung gaano ito kabastos at kamanyak at nagalit. Ngunit ngayon ay malinaw na ang aking mga iniisip. Ang nangyari sa akin ay hindi naman bihira. Nangyayari ito sa mga babae araw-araw sa mga opisina, sa mga group chat, sa mga silid kung saan iniisip ng mga lalaki na walang nakikinig o mas masahol pa sa mga silid kung saan alam nilang may nakikinig ngunit wala lang silang pakialam. Ang pinagkaiba lang ng insidenteng ito ay dagmula ito sa isang taong may hawak na pang-publikong posisyon. So yan mga kababayan yung sinabi ni Ann Curtis. At sabi niya, siya po ay malamang magsasampa po ng karampatang kaso dito po kay Suntay. So yan mga kababayan, yan po iniintay nating sagot mula dito kay Ann Curtis. At ito nga po mga kababayan, yung mga comments. Basahin lang natin bilang pagtatapos. Sabi dito, rightly said, Miss Ann Curtis, and you are not alone in this fight. We are all behind you and for all women in general. There are many of us men who stand up for our beloved women, and if need be, die protecting them from perverted, misogynistic, lewd, and shameless individuals such as this individual and those like him. Rest assured, we are the part of society that hold women dear to us with utmost honor, love, and respect. Yan. Lalaki po yan, mga kababayan, ha? Lalaki po yan. Okay. Give them a dose of your medicine. Ann's statement is a powerful reminder that respecting women is basic decency and a fundamental aspect of leadership. Kudos to her for speaking out. So, ibig sabihin ni Ann, basic lang ito. Kung hindi ka marunong gumalang ng babae at magaling ka mambastos ng kababaihan, ibig sabihin, hindi ka pwedeng mamuno. Because ayun ay parte ng basic decency. At yan ay fundamental aspect of leadership. Importante po yan sa pamumuno. So kung wala ka nito,
katulad ni ni Suntay at yung isa pang pumapel, yung isa pang pumapel na si Topacio, wala sila niyan. Hindi sila karapat-dapat na mamuno. Hindi sila pwede maging leader. Ayun yung sinasabi ni Ann Curtis. Kaya nga sabi ni Ronald Llamas, akala mo nakaligtas ka na. Akala mo ligtas ka na, kupal ka. Hindi pa ligtas. At lalong-lalo na ito. Ito si Atty. Pagnanasa. Nag-iingay ito at kasi ito ay tatakbo, mga kababayan, sa 2028. So ito mga to, kung tatakbo to sa 2028, alam nyo na. Wala silang basic decency, wala silang alam sa fundamental ng leadership dahil yung pambabastos sa kababaihan, yan po ay basic lamang na dapat alam ng mga namumuno sa ating bayan. Kaya ito mga to, mga kababayan, ilaglag nyo na. Ngayon pa lang, kalimutan nyo na itong mga kupal na ito at wag nyo na po itong iboto kung sakaling tatakbo sa 2028. Lagi nyong alalahanin yung kabastusan ng mga to at pagdating po na eleksyon, wala, ilaglag nyo na po ito. Kawawa po kayo. Kawawa po ang mga kababaihan kapag ganito po ang mga naging leader. Si Atty. Pagnanasa Grabe, naamoy niya lang si Sara Ilago. Pinagnasaan na. Proud pa siya, mga kababayan. So, wala silang kadisisentehan sa kanilang mga katawan. Bastos po talaga. So, yung mga ganitong klaseng tao, hindi po natin dapat nilalagay sa public office. Hindi po sila doon na dapat po sila doon sa isla. sa isla na mag-isa lang sila. Para wala silang mabastos. Kasi, grabe, ito nga si Pagnanasa, naamoy niya lang hindi mas lalo na siguro yung mga dati niya nakasama. Kung nakasama niyo to si Atty. Pagnanasa, baka pinagnasaan kayo nito, hindi niyo alam. Miyembro po ng Team Kadiliman. Team Mangkanor, the pride of the DD-Shets. So, ayan po mga kababayan ng ating update. Nagsalita na po si Ann Curtis at durog po. Sabi nga ni Ronald Llamas, parang binagsakan ng atomic bomb, lapnos ang bastos. So ayan po mga kababayan ng ating update. Abangan natin kung ano pa ang magiging pagkilos ni Ann Curtis laban dito kay Suntay. At doon naman kay Tony Topacio, hintayin natin kung ano rin ang sasagutin ni magiging sagot ni Jasmine Curtis. Kasi wala rin binastos din itong kapatid niya So sana gumawa sila ng hakbang para mapanagot itong mga walang kadise-disenteng mga manyakol na ito. Alright, so yun lang po muna mga kababayan. Tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila. To ay sa iba pang updates. Ingat po tayong lahat. God bless po.